Hello guys, magandang gabi. For today's video ay pag-uusapan natin ngayon ang usong-usong content ng mga small content creator at hindi mga big content creator dito sa Kailolo Nerds. About po ang content na ito sa isang pang-hack at pangluloko ng mga hacker dito sa Facebook. Alam nyo ba guys, at ang dami-dami na nila ngayon at hindi lang natin alam kumikilos sila ng patago. So, dapat natin silang ingatan sa mga link na sinesend nila o mga notification. So, ang uusapan natin ngayon, maraming mga topic for today's video. So, bago yan, kung hindi ka pa nakapalike, subscribe at follow sa aking page, please follow Ken's Vlogs TV. Thank you. So, ito na guys, ang pag-uusapan natin ngayon dahil sa mga topic ngayon na nangyayari sa Kailolo Nerds dito sa platform. So, ang mga topic na yan ay about sa mga link na pumapasok sa ating mga notification. May mga link na pumapasok sa atin na hindi familiar sa atin, at kahit wala naman tayong violations, may nagsasabing may mga violations tayo sa ating mga video o sa ating page. So, wag tayong magpakampante guys, at wag natin i-click agad ang mga link na sinesend sa atin ng mga notification na yan, dahil hindi natin alam ay pinapasok na pala o hinahack na pala ang ating mga account. Lalong-lalo na sa mga nag-earn na ngayon at may kumukuha na ng payment sa Kailolo Nerds. So, mag-ingat po tayo palagi sa mga hacker na mga nangyayari ngayon dito sa Kailolo Nerds, dahil hinahanap talaga nila ang paraan para mang-hack ng mga content creator nila. So, I don't know naman kasi kung sino talaga yung mga hackers na yan. So, talaga, dapat mag-ingat tayo sa mga kanyang mga pamamaraan sa kagaya ng pagsisend ng link na kung baga ikaw ay nagka-violation, kailangan mong i-click ang link na ito para tingnan kung anong violation mo. Pag na-click mo ang link na yon, papapasok ka sa isang website na kung saan hanapin ang password at ang iyong email or number mo. Iwasan nyo din po ang pag-click ng mga link na ito. Ang hindi ko po masasabi kung anong klaseng mga link, at i-review nyo muna bago nyo i-click ang link na yun. I-review nyo ang inyong mga video, content, at saka yung inyong account o page kung may violation nga talaga kayo sa kanyang system application. Hindi magsisend si Meta ng ganon. So kasi pag nag-click mo yun at lumabas ka sa website o sa link or sa application ni Meta, hindi na maganda yun. It's a hacking na po yun. So guys, iingatan po natin yun, at sa ngayon kasi ang toka at ang focus na ng mga tao for today's video ay ang pagre-reels at pag-vlog isang small content creator. Kasi napabalita kasi guys, its most biggest earning ang application ni Meta. Sila nagkakasama ni Meta at ni YT dito sa mga social media world. So, nakapasok na tayo sa social media world at ipaglalaban natin ang ating pagiging content creator. So, as a content creator, small content creator, kailangan nating ilaban ang ating pagiging good and creative content sa ating mga videos. So, kasi sabi ni Meta, be more creative and be originality content. Kasi kaya nga nagkaka-violations kasi not originality content and limited originality content. So, yan po yung nangyayari ngayon sa account ko dito sa aking page. So, actually guys, meron din ako kanina na tulungan na isang content creator din siya guys as a setup of her payment. Na setup ko na po yan at napag-alaman ko na na-unhold yung kanyang payment. So, actually, dapat hindi natin pag-uusapan ang mga bagay na nakakatulong dito sa pag-violation kay Meta. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat hindi sabihin dito kay Lolo Nerds. So, isusulat ko na lang dito sa papel na hawak ko. Okay. Okay, kayo na po ang maghula kasi bawal po nga. Okay. Ito ang mga words na bawal sabihin
kay Lolo Mets. Dito kay Lolo Mets. Excuse me. Okay. Ito na po siya. Sana maintindihan nyo guys. So nakita nyo na guys kung ano yung bawal na sabihin dito kay Lolo Mets. Hindi lang yan guys. Ito pa. Ang dalawang to ay bawal sabihin dito kay Lolo Mets. At kayo nang bahala kung ano ang bawal sa kay Lolo Mets na mga words na ito. CMP ang pinakabawal na words dito kay Lolo Mets. So words na hindi dapat sabihin dito para hindi tayo ma-violation. So ang susunod guys dito sa kay Lolo Mets, the original content dito guys. Flag content violation is restricted. Mas madaling nangyayari dito sa mga application dito kay Lolo Mets dito sa kanyang platform, nangyayari po yan sa original account o sa account mismo nagko-content. So, nagkaka-restricted sila ng 30 days, 3 hours, 1 hour, and 1 day. So, yun nga, nagkaka-restricted sila o nagka-session expired dahil sa mga unfollow, follow to follow. So, dapat iwas tayo sa spam. Spam din yung violation ng matatanggap natin pag tayo na-follow ni Lolo Mets. So, nauuso ngayon ang follow to follow o follow back na tinatawag. Actually, sumasakay din ako sa mga ganyang mga tricks kasi I want to be a biggest content creator. Hindi lang po tayo ang maging malaking content creator. So, lumalabas sa mga contents ng iba na bawal mag-send or mag-share ng mga contents. So, totoo nga, bawal mag-share ng content mag-share ng content ng iba. So, bawal din mag-content na hindi ka makikita sa video. Bawal din magdagay ng music dahil magkaka-copyright at dun mag-start ang violation. So, yun nga dapat ang ating tandaan guys. Dapat tayo ay maging maingat sa pag-upload, pag-i-edit, at pag-show ng ating identity dito sa kay Lolo Mets. Meron din kasing iba guys na ginagamit nila. So, iwasan po natin mag-comment ng sticker sa mga content creator. Nakakasira po yan sa kanilang mga vlog. Kasi yung mga sticker na yan, tinatawag yung spam ni Lolo Mets pag sticker yung kinoment mo. Iwasan din natin mag-comment ng emoji sa mga content creator. Iwasan din po natin mag-comment na hindi tayo nanonood or nag-react sa ating pina-comment na content. So, yun lamang guys. So, meron din akong isang update sa inyo sa isang application din na si YT. Si YT account ay nag-update din. Yung YT account ko guys, nag-update din siya in this August 31 to September 31. Update ni YT. Ang update niya guys, lahat ng mga subscription na makikita sa description doon sa post or sa video sa baba, may subscription. Clickable na ang mga link na ilalagay doon sa baba para iwas sa scam, hack. Kasi doon kung mapasok ang hack, pwede nilang mapasok at malagyan ng link ang mga content. So, bawal na din mag-comment ng link sa mga comment section ng YT. Alam nyo na guys kung anong ibig sabihin ng YT sa mga vlogger. So, sa mga nagsisimula pa lang. Iwasan na natin guys mag-comment ng sticker sa content ng mga content creator. Hindi lang po ako ang maepektuhan at patinay po yung nag-comment ng sticker. So, sana naintindihan nyo po guys ang ating topic for today's video. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, at follow for more videos to come and more information to know. Thank you for watching this video guys. God bless you all and always keep safe. Mga palangga.